Ayan, mapagpalang umaga po at welcome po sa ating pong preaching service. At abang tayo po ay naghahanda, tayo po ay umawit ng papuring awit po dito po sa page 8. Pag-ibig ang nagligtas. Awitin po natin ng may kasiglahan. Sa dagat ng sala, marumi haring noo at lumulubog na. Subalit pinakinggan ni Jesus ang tawag. Hinagip-yaring kamay ngayon'y ligtas. Iniligtas nang wala ng tumulong. Kaya po yan ng dagat, no? Na kahit anong gawin nating pagpupumiglas, tayo po'y ilulubog at dadalhin sa panganib. Ngunit kung tayo po ay titingin sa ating Panginoong Hesus, sasampalataya sa Kanya, tayo po ay maliligtas at bibigyan po niya ng buhay na walang hanggan. Sige po, inanyayan ko po ang bawat isa na tumayo upang tayo po ay saglit pong manalangin. Tingin po natin sa ating kapatid kay Brother Chris po na tayo po ay pangunahan po. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan po sa lahat. Ama, patuloy ka naming pinupuri at pinapasalamatan po sa mabiyayang umaga po na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Sa pag-iingat niyo po sa amin, papunta po dito po sa chapel. Sa pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin, Ama. Maging sa nagdaang oras po, sa naging Sunday groupings po. Salamat po sa patuloy niyo pong patnubay at gabay sa bawat isa sa amin. At gayon din po, Ama, dinudulog po namin sa inyo ang araw na ito sa aming pagtitipon, lalo na po sa preaching service po na aming gagawin. Dalangin po namin na patnubayan at gabayan niyo po kami. At ang Banal Espiritu po ang siyang tumulong po sa amin upang maunawaan at maintindihan po namin ang iyong mga salita na mahayag po ngayong sa umaga na ito. At gayon din po, dinudulog po namin sa inyo ang kapatid na iyong gagamitin na ihaharap mo po dito po sa inyong harapan. Nawa po gamitin po siya at puspusin niyo po siya ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang
maihayag po niya ng maayos, malinaw po ang iyong mga salita sa tulong po ng Banal Espiritu po. At gayon din po, Ama, dinudulog po namin sa iyong banal na harapan ang mga kapatiran po namin na hindi namin kapiling ngayong araw na ito. Sa anumang pong kadahilangan ay pinagkakatiwala po namin sa inyo, maging ang mga may sakit po at ang mga nasa ospital po. Sa kapatid po namin na si Sister Lita na nasa ospital po, dalangin po namin na ang kagalingan po na nagmumula sa inyo, maging sa mga gamot na inyong ipagkakaloob sa Kanya, sa mga doktor po na gagamitin niyo po. At ang lahat ng ito, Ama, ay aming itinataas at idinadalangin sa dakila at makapangyarihang pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak si Jesus. Amen. Maraming salamat po, Brother Chris, sa panalangin. At muli po ay isang mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. Marahil bago po ako darako sa ating pong pagbabalita, ay gusto ko po munang i-welcome po ang naging bisita po natin sa umaga pong ito. Sana mamaya po ay kamayan natin siya, iparamdam natin ang init ng pagmamahalan bilang isang Kristiyano. At ganoon din po sa bawat isa. Siguro tawagin ko po si Sister Andrea. Ayan, maaari po siyang tumayo nang makita po natin lahat. Maraming salamat po at welcome sa ating pong gawain dito po sa Florida New Settlement Christian Church. At ngayon mga kapatid, mabilis lamang pong pagbabalita. Ang ating pong mga weekly activities po na naka-flash sa ating screen. Every Sunday po, nag-start po tayo ng 8:30 sa children's class. 9:30 po ang Sunday school groupings po natin na ating pong inumpisahan kanina. Ang mga YP at young adults sa bahay po nila Brother John. Dito po sa chapel, ang ating pong mga married women at married men po. At after po ng ating pong Sunday school na 9:30, ngayon po ang ating preaching service. At after po nito, mamaya ang ating pong breaking of bread. Every Monday po, 8 p.m. ng gabi ang ating pong prayer meeting online. And every Wednesday, 8 p.m. po ang ating pong Bible study online po. At ganun din po, ipag-pray po natin ang mga gawain po sa Valenzuela. Nakasabayan po natin sa umaga pong ito. 10 din po, nag-i-start ang gawain po roon. At mamaya po sa Nueva Ecija Christian Church. At yung mga Bible study outreach po sa Sulib, pag-pray po natin every Saturday at yung children's class po roon. At siguro yung pong Young People Bible Study, alam ko by next Sunday or next week, Tuesday, meron po silang online na pagtitipon. Kaya patuloy po natin ipag-pray ang mga gawain po natin. And special announcement sa December 26 and 27, itabi na po natin ang date na to. Tayo pong lahat nawa ay available at makadalo sa ating pong magiging year-end fellowship. At magiging joint po ito. Kasama po natin ang mga kapatid sa Valenzuela at sa Nueva Ecija po. Okay, sige po. Marahil yun lamang po muna ang ating pong mga pagbabalita. At ngayon po ay ihanda na natin ang ating pong puso't isipan sa pinakamahalagang oras po ng pagtitipon natin. Walang iba kung ang pakikinig natin ng mensahe ng Diyos sa bawat isa po sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pamamagitan po ng kanyang anak na itatayo. Tawagin ko po ang ating kapatid, si Brother John Norwell Gutierrez po. Salamat, Brother Anthony. Magandang umaga po sa ating pong lahat. Salamat po sa Panginoon at dahil po meron po tayong pagkakataon po na mag-aral po sa kanya pong mga salita. At ito pong aking pong dadalin po na pagbubulayan po natin na i-share ko rin po, na bahagi ko rin po sa mga kapatiran po sa Valenzuela, ganoon din po sa Nueva Ecija. At makikita po natin siya dito po sa Roma. Basahin po natin yung Roma. Chapter 8. At babasahin ko po yung verse 18. Kung nakita na po natin dito po sa King James, ang sabi po sa Roma chapter 8 verse 18, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat dapat maitumbas sa kalwalhatiang mahayag
sa atin. Tayo po ay saglit pong manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, muli po Ama, kami po ay nagpapasalamat sa umaga po na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Ang dalangin po namin ang patuloy po na pangunguna po ninyo, pag-iingat niyo po sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita. Ang banal na Espiritu ang manguna po nang sa gayon po ay amin pong maunawaan ang mensahe po na nais niyo pong ipaabot po sa amin. At muli po Ama, ang lahat po ng ito ay amin pong hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Bilang ating pong panimula, ito pong Romans chapter 8 ay napakaganda pong chapter dito po sa Roma. Nung binabasa ko po ito, sabi po nung isa pong sumulat, ito daw po yung parang Mount Everest po ng aklat po, or sabihin na po natin chapter, ito pong sa Book of Romans. Alam po natin yung Mount Everest. Ano po ba yung Mount Everest? Ito po yung, tama po ba, highest na bundok or mount po. At ganun din daw po, dahil ito daw pong chapter po na ito, kumbaga nandito po yung peak, yung tuktok nung security po ng ating pong salvation. Sa verse 1, ang sabi po kasi doon, ngayon nga'y walang anumang hatol sa mga nakay Kristo. Ito pong chapter na to ay nagbibigay po ng assurance po ng ating pong kaligtasan. Na ang kaligtasan po natin ay secured. Ang chapter din po na ito, katulad po ng binasa po natin doon sa verse 18, sinisecure nyo rin po tayo at ginagaranti na yung sufferings po natin ay temporary. Ano po? At alam ko po, na-share ko rin po sa ating devotional sa prayer meeting, yung verse 38 hanggang sa mga sumusunod, na yung pag-ibig po ng Diyos ay unstoppable po siya. Hindi po siya nagbabago. Kaya napakaganda po ng chapter po na ito. Bagamat po nakikita po natin sa sanlibutan po na ito, yung kahirapan, at yan po yung pagbubulayan po natin doon sa verse 18, na yung sufferings po ay temporary. At kung titingnan po natin sa dictionary, binigyan po ng kahulugan po yung pong sufferings, yung pong severe physical, mental, or emotional pain. Yan po yung sufferings. At kahit hindi po natin bigyan po ito ng definition o i-search po natin yung pong definition ng sufferings, ako po'y naniniwala na ito po'y nararamdaman natin at mararamdaman pa po natin. Ibig sabihin, familiar po itong word po na ito sa bawat isa po sa atin. Kabataan, married, ito po ay, kumbaga, na-experience po natin yung pong sufferings. At maaring iba't iba po yung severe po na sufferings po na ating pong dinaranas. At ang sabi rin po ng Biblia, ang kahirapan po ay hindi po natin ito may iwasan. Ito rin po yung isa pong katotohanan about po sa sufferings. Ayaw po natin na maramdaman po ito, ayaw po natin na madanasan po ito, pero ang katotohanan po, ito po ay hindi po natin may iwasan. Kasi po, sabi po sa Job chapter 14, verse 1, ang sabi po dito sa Job chapter 14, verse 1, taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw at lipos ng kabagabagan. Tayong lahat ay pinanganak ng isang babae. Ibig pong sabihin, tayo pong lahat, sabi po dito, kakaunti ang araw. Ibig pong sabihin, limit yung ating pong mga days. At ang sabi pa po dito, punong-puno ng kabagabagan. Sabi rin po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 8 hanggang 9, sa magkabila ay nagigipit kami, gayon may
hihinagpis, nangagtitilihan, gayon may hindi nangangawalang pag-asa. Verse 9, pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan, inululugmok, gayon may hindi nangasisira. Ito po ay experience po ni Apostol Pablo. Ginamit po niya sa English yung, we are troubled every side. Pinapakita po dito kung gaano po karami at sabi nga po natin, hindi po natin may iwasan. Every side. Pupunta ka sa kanan, may sufferings. Pupunta ka sa kaliwa, may sufferings. At sabi rin po ng Panginoong Yesus, mismo sa ating pong Panginoong Yesus nanggaling, sa John chapter 16, verse 33, ang sabi po ng ating pong Panginoon, ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang magkaroon kayo sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Ito po yung mismong nanggaling po sa bibig ng ating pong Panginoong Yesus. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian. So si Apostol Pablo, ina-acknowledge po niya, kinakilala po niya yung pong sufferings. At alam po niya na ito po ay hindi po natin ma-avoid. Hindi po natin maiiwasan. Hindi po natin pwedeng malagpasan. Kung minsan darating at darating po yan. At kung minsan dumarating yon sa panahon po na sabihin na po natin, hindi tayo prepare. Hindi po tayo handa. Dumarating po yung pong mga kahirapan po na yan. At kung titingnan din po natin sa ating pong, kumbaga, yung current events, pati yung bansa po natin, no, magulo. Naghihirap na po yung bansa po natin, magulo pa rin. Although hindi po tayo tumatakel po ng politika, pero yan po yung katotohanan po sa sinabi ng ating Panginoon. May kapighatian po sa sanlibutan po na ito. Kaya gusto ko po mga kapatid, bago po natin umpisahan po ito, ito po yung katotohanan po, na yung sufferings po na ating pong pinag-aaralan, nandyan po siya at hindi po natin to naiiwasan. At ang Biblia, napakaganda po, nagbigay din po siya ng mga maaaring dahilan kung bakit po natin ito nararanasan. Bagamat hindi po natin ito maiiwasan, pero pwede po nating malaman bakit po natin ito nararanasan. Bakit ito pinapaintulot ng Diyos kung minsan? Una, dito po sa Galatia chapter 6 verse 7, isa po sa sinabi rin po ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia, sabi po, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Ano po yung gusto po nating ipunto po dito sa sinabi po ni Pablo sa mga Galatia? Ano man, sabi po, ang inihasik or ihasik ng tao ay siya namang aanihin po niya. Minsan po, bakit po tayo nagsasuffer? Minsan po, dahil po doon sa ating pong mga maling mga desisyon. Yung pong ating pong mga maling ginagawa. Sino po yung alam po natin na nagsuffer po siya dahil mali yung pinili po niya? Yung pamangkin ni Abraham, si Lot. Alam po natin yung istorya po ni Abraham and Lot. Sila po ay magkasama. Kaya lang, dumarami yung parehas po nilang mga alaga at nag-aaway na po yung tagapag-alaga nila. Ayaw po ni Abraham na dumating yung araw na silang dalawa yung mag-away. Kaya ang sabi ni Abraham kay Lot, piliin mo yung sa kanan. Pag pinili mo yung sa kanan, pupunta ako sa kaliwa. Pagka pinili mo yung sa kaliwa, pupunta ako sa kanan. Binigay ni Abraham yung pagpapasya kay Lot kung saan niya gustong pumunta. Pero ang sabi doon, anong sabi doon?
Pinili ni Lot yung sa Sodom at Gomorrah. Ano yung motive po niya? Kasi ang sabi niya, yung lugar na yon parang Egypt. Na parang ang tingin niya, lalo po siyang yayaman po doon. Yun po yung motive po niya. Yun yung laman ng heart niya. Na lalong darami yung kanyang alaga. Pero alam po natin yung naging istorya po ni Lot. Pumasok po siya doon na sagana, mayaman, no? Marami siyang tinatangkilik. Umalis po siya sa loob ng Sodom at Gomorrah, ano po? Empty. Wala po siyang nasama po sa kanyang mga ari-arihan. Yung asawa po niya, ano po? Nung palis na po sila, sabi po nung anghel sa kanila, huwag kayong lilingon. Kasi magiging kayong parang haliging asin. Ang ginawa nung asawa ni Lot, ano po? Lumingon po siya. Alam niyo po yung sinasabi po doon, more than po yung paglingon po yun eh. More than po yun yung parang curious yung asawa ni Lot na ano kayang nangyayari doon? More than po doon. Yung sinasabi po nila doon, yung heart po ng asawa ni Lot ay nangihinayang doon sa iniwanan nila, kaya siya lumingon. Hindi lang yung parang na-curious siya na tumingin siya doon. More than po yun sa pagtingin po niya. At yung dalawang anak po niya, naisama po niya, pero sa mga puso ng mga anak niya, hindi niya na naalis yung Sodom at Gomorrah. Nilasing nila yung tatay nila at nakipagsiping sila sa tatay nila. Kasi yun yung practice dun sa Sodom at Gomorrah, kaya gustong gunawin ng Diyos. Yung pong same-sex marriage, yun po yung practice po doon. Yung pong kasalanan. At ano pong nangyari? Ang sabi ng salita ng Panginoon, ano man ang anihin mo, o ano man ang itanim mo, aanihin mo. Bakit tayo nagsasuffer, mga kapatid? Baka gustong sabihin sa iyo ng Panginoon, inaani mo na yung tinanim mo. Kaya hindi po natin pwedeng sisihin kung minsan ng Panginoon, bakit nangyayari sa akin to? Dahil kung minsan, pinapakita sa atin ng Panginoon na nagkamali tayo. At ang kagandaan kay Lot, nakita po niya yon. Dahil siya po ay mananampalataya, iniligtas pa rin siya ng Panginoon dun sa lugar po na yon. Bagamat nakita po natin, nag-suffer siya. Kaya po, bakit may sufferings? Kung minsan yan po yung mga foolish decision po natin. Marami po sa mga lingkod ng Panginoon na naranasan po nila yung pong mga bagay po na yun. At ang Panginoon, mapagpatawad po siya. Alam po natin na ang Panginoon ay handa po siya na pakinggan po tayo at patawarin po tayo. Kaya sabi po doon sa 1 John 1:9, confess our sins. Napaka-importante po nun. Kaya maganda rin po na magkaroon po tayo ng evaluation. Baka yung sufferings po natin ngayon ay consequence po ng mga nagawa po natin sa Panginoon. Pangalawa, ang sabi rin po ng salita ng Panginoon sa 2 Timothy chapter 3, verse 12, sabi po dito, oo, at lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. Pangalawa, maaaring dumating po yung pag-uusig at sufferings pagka nais po natin na lumapit sa Panginoon. Sabi po dito, ano po? Lahat na ibig. Minsan, desire mo pa lang na sumunod sa Panginoon. Desire mo pa lang na maglingkod sa Panginoon. Meron ng pag-uusig kung minsan. Ganun po ka-active si Satan. Hindi kanya nahahayaan na maglingkod. Hindi kanya nahahayaan na maging active. Nandun pa lang yung desire mo, bibigyan kanya na ng pag-uusig. Kaya possible po na yung mga persecution, yung pag-uusig, kasi nanalangin ka sa Panginoon, Panginoon, simula ngayon, ito na yung gustong gawin ko. At ang kaaway po ay bibigyan kanya ng pag-uusig.
Alam po natin, sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 11, ito po ay experience po ni Apostol Pablo. Verse 23 ng 2 Corinthians chapter 11, sabi po sa verse 23, sabi po, basahin ko na lang po yung verse. Okay, start ko na po itong 23. Sabi po, sila bagay mga ministro ni Kristo. Ako'y naungusap na waring nasisira ang bait. Lalo pa ako. Sa pagpapagal, ako'y lubhang sagana. Sa mga bilangguan ay lubhang madalas. Sa mga palo ay walang bilang. Sa mga ikamamatay ay malimit. Tingnan po natin yung experience ni Apostol Pablo. Sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng 40 palo. Makaitlong ako'y hinampas ng mga paghahampas. Minsan ako'y binato. Makatlong ako'y nabagbag. Isang araw, isang gabi ako'y nasa kalaliman ng dagat. At kung tutuloy po natin ito po yung mga experience po ni Apostol Pablo dahil kay Kristo. Kanina, dahil po doon sa ating pong maling mga ginagawa, yung consequence ng ating mga ginagawa, kaya tayo nagsasuffer. Nakita rin po natin, pwede rin pong mag-suffer po kahit tayo po ay na kay Kristo. Yun po yung katotohanan. Kaya yung suffering, sabi ko nga po kayo na doon sa introduction natin, hindi natin may iwasan po yan. Si Apostol Pablo, naranasan niya po yung pong mga hirap po na ito. Pero nakita po natin si Apostol Pablo, tinanggap po niya ito na biyaya. No? Tinanggap po niya ito na parang, sabihin na po natin na part ng kanyang paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, huwag po tayong matakot po na magkaroon ng desire po, na tayo po ay maglingkod sa Panginoon. Mag-desire po tayo na lumakad sa ating pong pananampalataya. Kahit sabihin na po natin may pag-uusig, pero ang kagandahan po doon, kasama po natin ang ating pong Panginoon, kasi ang ating din pong Panginoon ay dinanas niya rin po yan. Sabi po sa Isaiah chapter 57, ang prophecy po sa ating pong Panginoong Hesus, sabi po dito sa verse, Isaiah 57, verse 11, at sabi po dito, kanino ka mangingilabot at natakot, na ikaw ay nagsinungaling at hindi mo ako inalala? O dinamdam mo man, hindi baga ako'y tumahimik ng malaong panahon? Hindi ako kinatakutan. Sabi po sa English, sorry po, 53 verse 11. Sabi po sa English, he shall see of the travail of his soul. Yung Tagalog po niya, babasahin ko po ulit, siya'y nakakita ng pagdaramdam sa kanyang kaluluwa. Yung pong word na travail, ang kahulugan daw po nito ay labor of a childbirth. Siguro po yung pong mga mother po sa atin ay naranasan po nila yung pong word na travail. Yung pagle-labor. Meron po tayong mga kapatid po na nung mga nakaraang panahon po ay nagsilang ng mga sanggol. Ito po ay naranasan po nila, no? Yung pagle-labor, yung panganganak. Ganun po, inalintulad po yung kahirapan po ng ating Panginoong Hesus. Actually, kung titingnan po natin sa medical po, parang ilang bones yung na-fracture. Ganun daw po nila hinahalintulad yung pong pagle-labor ng isa pong nanay sa kanya pong anak.
Kaya dito po makikita po natin, ito po yung pong sufferings. Kaya kung babalikan po natin dun sa Roma chapter 8, yung sinabi po kanina ng ating pong pinag-aaralan sa verse 18, sabi niya, sapagkat napatutunayan ko ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat may tumbas sa kalwalhatiang mahayag sa atin. Nakita po natin ano po yung pinagtitiisan po dito ni Apostol Pablo at ng mga believer na sinusulatan po niya dahil sila po ay nandun din po sa sitwasyon po na yun, no? Yung sufferings, pagtitiis. Nakita po natin yung pong sufferings, present po siya. Yung sufferings po ay naranasan po maging ng ating pong Panginoong Hesus. Pero ang gusto ko pong pangalawang tingnan po natin yung pong faith. Yung pong faith po ni Pablo. Sabi po doon sa binasa po natin, sapagkat napatutunayan ko, personal po yun, napatutunayan ko sa mababaw na salin, alam ko ginamit doon, para sa akin, yung sinabi doon. Kaya very personal siya. Hindi niya sinabi, dapat ganito yung kayo. Hindi niya po sinabi po yun. No? Parang siya po ay nagpapatotoo. Para sa akin, sabi niya. At ginamit po niya yung pong word sa English. Ginamit niya po dito yung I reckon. Yung pong word na reckon. At sinerch ko po yung meaning po nung reckon. Ito daw po ay may kinalaman po sa accounting term. Parang yung reckon, meron po siyang kahulugan po na calculate. Parang yung reckon, meron siyang kahulugan po nung parang tinitimbang niya, parang ino-audit niya, kumbaga tinitingnan niya yung word na kinakalculate niya, kinoconsider niya. At ano po yun? Ano po yung related po noon dun sa binasa po natin na sinabi po ni Apostol Pablo na sapagkat napatutunayan ko, I reckon, sabi niya. Kasi siya rin po ay nagkaroon ng calculate sa buhay po niya. Ang sinasabi po niya na kahit merong sufferings, kahit merong pagtitiis, ang sabi po niya dito, hindi karapat-dapat may tumbas sa kalwalatiang mahayag sa atin. Napaka-importante po ng pananampalataya po natin pagka dumarating po yung sufferings. Minsan po kasi pag dumarating po yung sufferings, nagkakalculate tayo, mali. Paano tayo nagkakalculate? Buti pa yung kapatid na yon, mas maganda yung buhay niya kaysa sa akin. Ganon yung calculate po natin. Buti pa yung kapatid na yon, maganda yung bahay niya kaysa sa akin. Ako naghihirap ako. Ganon tayo mag-calculate. Pero si Pablo, nag-calculate po siyang sabi niya, hindi maitutumbas sa glory. Ano po ba yung glory? Mamaya makikita natin yung mga pangako po sa atin na matatanggap po natin pagka tayo po'y kinuha ng Panginoon. Parang ganito po yan eh. Kunwari sa isang negosyo, nalugi tayo. Yun yung sufferings. Nalugi tayo. Pero naalala natin na marami pa pala tayong pera. No? Parang napakakonti lang nung nawala sa atin. Yun po yung parang kinalculate niya. Parang kung bibigyan po natin ng illustration, ganun po siya. Dumaranas ng pagsubok si Pablo. Ano po yung pagsubok po niya? Lagi siyang nakakulong. Lagi siyang binubugbog. Lagi po siyang malapit sa kamatayan. Pero kinalculate niya. Sabi po niya, napakaganda ng term na ginamit po eh. Sabi po niya, verse 18, hindi karapat-dapat na imay tumbas. Kumbaga, nung kinakalculate niya, hindi siya parang neck to neck, yung mahirapan kang pumili. Ginamit niya yung hindi siya karapat-dapat may tumbas. Ano po ba, kunyari, kung meron po tayong mga gamit na sabihin natin na pagpipilian. Pagkaparehas natin gusto, mahirap pumili. Di po ba? Pero kung yung hindi siya dapat may tumbas, walang value sa iyo yun.
Parang ganun, di po ba? Ganun po niya mga kapatid, natutunan ang pagharap sa mga sufferings. Ano po yung titingnan natin? Yung sitwasyon ng katabi mo? Yung sitwasyon ng mga kapatid? Hindi po. Ang tignan po natin, yung sitwasyon mo pagka ikaw ay kinuha na ng Panginoon. Ikumpara natin yung sarili natin doon sa future na tayo. Huwag natin ikumpara yung sarili natin sa iba. Ikumpara natin yung sarili natin doon sa future na tayo. Alam niyo, may example po niyan, si Moses. Kung babasahin po natin dito po sa Hebrews chapter 11, verse 24. Hebreo chapter 11 verse 24 po. Hanggang sa mga sumusunod, ang sabi po, sa pananampalataya. Tingnan po natin kung paano po umak si Moses sa pamagitan ng pananampalataya. Sabi po dito, nang lumaki na si Moses, ay tumanggi siyang tawaging anak na babae ni Paraon, na pinili pa ang siya'y tampalasanin. Tingnan po natin. Nakasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, na inaring malaking kayamanan ang kadustahan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinitingnan ay ang gantimpalang kabayaran. Kumbaga si Moses, kung gagamitin po natin sa kanya yung word na reckon, kinalculate niya rin. Sabi niya, mas matimbang yung kahit maghirap ako, kasama ko yung mga bayan ng Israel. Kaysa mag-stay ako dito sa Ehipto na magkakasala ako. Bakit? Kasi yung tinitingnan niya yung gantimpalang kabayaran. Bagamat nandun po siya sa sufferings. Pero ano po yung tinitingnan po niya? Yung gantimpalang kabayaran. At isa rin pong magandang example po si Jesus. Dito rin po sa Hebrews chapter 2. Ang sabi po, Hebrews chapter 12 verse 2. Sabi po dito, namasdan natin si Jesus na gumagawa at sumasakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Yung reckon, kinalculate. Kahit na naghirap ang Panginoong Yesus, yung kinakalculate niya, ano po yun? Yung kagalakang nasa harapan niya. Ano po ba yun? Yung kaligtasan po natin. Kahit na meron pong sufferings, nandun po yung kagalakan po niya, kasi yung tinitingnan po niya yung nasa harap po niya. At ano po yun? Yung pagliligtas po sa atin dahil ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. At ginawa po ng ating Panginoon, binayaran po niya ang kasalanan po natin at tayo po ay bayad po sa ating pong mga kasalanan at tayo po ay meron pong kaligtasan kung tayo po ay sasampalataya. Kaya napaka-importante po ng pananampalataya, mga kapatid, sa ating pong mga dinaranas po na sufferings. Hindi po ito yung pananampalatayang nakakaligtas, kundi po yung pananampalataya, pagtitiwala sa pangako ng Panginoon. Ano po ang pangako po niya? John chapter 14 verse 6. Tayo po ay may mansion. Meron po tayong tahanan doon sa langit. Kaya pag nagsasuffer po tayo, yun po yung i-reckon po natin, yun po yung i-consider po natin. Na ang sufferings ay temporary at merong glory na naghihintay po sa atin. Yun po yung eternal sa langit. At sabi rin po sa Pilipos,
yung katawan po natin na merong karamdaman na bakit kung minsan nagsasuffer po tayo, papalitan din po ng Panginoon. Katulad po ng sa kanyang katawan. Yung tinatawag po natin na glorified body. Sabi po yan sa Filipos chapter 2 verse or chapter 3. Sabi po dito sa Filipos chapter 3 verse 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalatian, ayon sa paggawa na may papasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Papalitan po ito. Kaya kung meron po tayong mga karamdaman at nagsasuffer po tayo, papalitan po ng Panginoon po yan. At yun po yung faith. No? Yun po yung, kasi yung faith, looking forward po yun na sa mga bagay pa po na hindi natin nakikita. At yan po yung napakaganda po na matutunan po natin, katulad po ng natutunan ni Apostol Pablo. Kaya sabi ko nga po kanina, yun po ay personal. Sabi niya, para sa akin, natutunan ko, napatunayan ko. At yun po ay encouragement sa atin na katulad po ni Pablo, tayo po din ay matuto po na magtiwala po sa kanya pong mga pangako. At sabi rin po, Revelations chapter 21 verse 4, ang lahat po ng yan ay papawiin po ng Panginoon. Sabi po sa Revelations chapter 21 verse 4, kahuli-hulian po, at papahiring niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati, o pananambitan man, o hirap pa man, ang mga bagay ng nauna ay naparam na. Kailan po ito? Pag dumating po yung glory. Kapag dumating po yung sinasabi po ni Apostol Pablo na hindi po dapat maitumbas yung mga kahirapan dito. Ito po yun. Sabi po ng Panginoon, wala na. Ang mga bagay ng nauna ay naparam na. Yung kahirapan po'y wala na. Papawiin po ng Panginoon yung mga luha ng bawat isa po sa atin. Mga kapatid, ang panalangin po natin na ang bawat isa po sa atin ay makasama po sa bagay po na ito, ang pagdating ng ating Panginoon. Dahil tunay po na ang mga paghihirap ay papawiin ng Panginoon. At alam niyo po yung maganda po sa mga Kristiyano, na natuto po na magtiwala sa Panginoon. Dito pa lang po sa sanlibutan po na ito. Kahit po present yung pong sufferings, nakikita mo sa kanila na sila po ay payapa. Kasi yun po yung pangako ng Panginoon. Peace I will leave to you. Kaya po yung mga Kristiyano, tingnan po natin yung talagang sabihin na po natin na nagtitiwala sa Panginoon, nandun po yung kapayapaan po nila. At ang kabaligtaran naman po nito, sabi po sa Matthew chapter 13 verse 50, sabi po sa Mateo chapter 13 verse 50, at sila'y igagatong sa kalan ng apoy, diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Alam po natin kung ano po ang tinutukoy po dito ng Panginoon ay ang impyerno. Kung ikaw naman ay hindi maniniwala sa Panginoong Yesus, dito sa sanlibutan na ito, mararanasan mo yung sufferings at pagka dumating na yung ikalawang kamatayan at hindi ka nanampalataya sa Panginoon, yung pong paghihirap hindi mawawala sa iyo. Habang buhay ay lalo kang pahirap ng pahirap. Sabi dito, igagatong sa kalan ng apoy, diyan na nga
ang pagtangis. Kung sa langit, papahirin yung luha po natin. Pero sa impyerno po, pagtangis, kalungkutan, paghihinagpis, marahil yun po yung nararamdaman ng pong mga tao po doon. Kaya nga nung binabasa ko po ito, merong komento kasi sabi po dito, at ang pangangalit ng mga ngipin. Bakit po nangangalit ang ngipin ng mga tao? Frustration po yun eh. Galit po yun eh. Galit po sila sa mga sarili nila dahil pinalagpas po nila yung mabuting balita ng kaligtasan. Galit po sila sa Diyos. Sabi nung nabasa ko, bakit galit sila sa Diyos? Maaring yun daw mga gumawa ng mabuti. Panginoon, bakit ganito yung nangyari sa amin? Gumawa kami ng mabuti. Kasi yun yung sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. At anuman paman ang maramdaman po nila doon, yun po ay eternal na. Mga kapatid, ito po ay isa pong encouragement po sa bawat isa po sa atin, katulad ng introduction po natin kanina. Sufferings is temporary. Kanino po? Sa mga nakay Kristo. Pero yung sufferings po, yan po ay eternal kung hindi po natin kikilalanin ang ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Muli po, Ama, kami po ay nagpapasalamat at patuloy po na amin pong dinadalangin na kayo po ang patuloy na magpalakas po sa amin sa gitna ng mga pagsubok, mga suliranin. At alam po namin na kami po ay higit po sa mga mapagtagumpay dahil sa amin pong Panginoong Jesucristo. Tulungan niyo po kami na lagi pong magtiwala sa inyo pong mga pangako at lagi pong umasa sa mga ito. At patawarin niyo po kami sa lahat po ng amin pong mga pagkukulang, sa lahat po ng amin pong mga pag-aalinlangan. Patuloy po nawa sa mundo po na ito, sa kabila po ng mga kapighatian, ay maranasan pa rin po namin ang kapayapaan na nanggagaling sa aming Panginoon. At ang lahat po ng ito, Ama, ay patuloy amin pong dinadalangin at sa lahat po ng mga kapatid, kayo po ang mag-ingat. Ito po ay amin pong hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Pulin po ang Diyos sa mensahe po na ating pong napagbulayan at maraming salamat po sa ating kapatid. At habang ito po ay ating pong iniisip, nagre-reflect po tayo. Tayo po ay umawit po sa page 53 sa bawat araw. Sa third stanza po tayo po ay tumayo at tayo po ay mananalangin.
po ay manalangin. Amang banal na dakila, makapangyarihan sa lahat, lubos po kaming nagpupuri, sumasamba. Nagpapasalamat po sa inyo sa napakabiyayang umaga po na ipinagkaloob niyo po sa amin. Nakita namin, Ama, na sa kabila po ng napakaraming pagsubok at suliranin na aming kinakaharap, mga sufferings na aming pong nararanasan, ay may langit at kalawalhati ang naghihintay sa bawat isa po sa aming sumampalataya sa aming Panginoong Hesus, na hindi po may hahambing, na hindi po may tutulad sa anuman pong aming nararanasan sa mundo pong ito. Maraming salamat po, Ama, sa mga pangako po ninyo. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa hinihintay po naming pagbabalik ng aming Panginoong Hesus, na kung saan sa Kanya pong pagparito'y kukunin niya kami at dadalhin po niya kami diyan po sa inyong tahanan sa kalangitan na inyo pong inihahanda para po sa amin. At dalangin po namin, Ama, kung mayroon man po sa aming pong pagtitipon ngayon na hindi po siya nakakasigurado, na sa oras po na kunin ng kamatayan ng kanyang buhay, hindi po niya alam kung saan po siya pupunta. Tulungan niyo po siyang magdesisyon at kilalanin ang kanyang pagiging makasalanan. At kilalanin at tignan at pagtiwalaan po ang ginawa ng aming Panginoong Hesus na namatay doon sa krus, inilibing at muling nabuhay. Nang sa gayon, Ama, ay makailag po siya sa walang hanggang kaparusahan, sa walang hanggang sufferings na nakalaan naman sa mga hindi po sumasampalataya sa aming Panginoong Hesus. At Ama, tulungan niyo po kami sa araw-araw po ng buhay pong ito. Bagamat kami po ay daranas ng iba't ibang mga suliranin at pagsubok o dumaranas po ng mga pagsubok. Tulungan niyo po kaming tumingin sa aming Panginoong Hesus na siya pong pinagmulan at siya pong kawakasan ng aming pananampalataya, kaganapan ng aming pong pananampalataya. Na magpatuloy po kami sa aming pong buhay, mananampalataya. Magpatuloy po kami sa aming Panginoon. At Ama, maraming salamat po sa anak ninyong ginamit sa mensahe po na kanyang dinala. At patuloy dalangin po namin ang patuloy niyo pong pagpapala sa kanya at sa po ng kanyang buong sambahayan. Pagpapala po sa mga ministry, sa mga paglilingkod na ipinagkulob niyo po sa kanya. At patuloy po naming dalangin ang aming pansamantalang pagwahiwalay sa mga kapatid po na uuwi. Ingatan niyo po sila. Sa mga kapatid po na may iwan at tutupad ng tagubilin ng aming Panginoong Hesus, patuloy niyo po kaming patnubayan. Kano din po, Ama, si Nana Lita, nilalapit po namin sa inyo ang kanya pong karamdaman ngayon. Kayo pong magbigay ng kagalingan. Palakasin niyo po ang kanyang pisikal na katawan. At tulungan niyo po ang aming kapatid na lalo pong magtiwala sa inyo. Maging ang mga kapatid naming may mga karamdaman po na hindi namin kapiling ngayon, ingatan niyo po at patnubayan po ang bawat isa. Maraming salamat po, Ama. Binabalik po namin ang mataas na pagpupuri at pagsamba sa tayong pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Good morning po at God bless po sa bawat isa.